mutunhay ang social justice o katambanong justisya nga gipadayag sa tinumod na baruganan o time-honored principle nga nagkadayon. He who has less in life should have more in law. Ang kabus o ginikawan makabatunog kabuda diha sa Dandong Sbalaut. Sigaw ng bayan. Hangtod kanas may balik ang agas sa tubig sa pipila ka barangay sa Dakbayan sa Iligan. Human kini makasinati og pagkawalay agas sulod sa tulo ka adlaw. Straight to the point, Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Okay, kini mo ito pag-asawaan ng isbitanan mga kasama din sa ato tulumanon sa Straight to the Point. Tungod sa mga itabot to sa mga reklamo sa itong mga kaigsunan. Sa daghang kanato ang wa makaligo. O na siguro ba naligo tubig sa ulan ng gigamit. O bagong info to dawat na balik na sa normal ang agas sa mga kabaranggayan nga wa na agas. Dan kita napaabot pagyapon sa pipila. O klaro ba yun ang giingon may agas na yun ang tanan. Katong mga lugar nga walay tubig. Okay. Hangtod ka sa kahamay balik. Doon ay giingon to pipila pa ang mga barangay nga wa pa mabalik sa pag-agas sa tubig. O kita magpaabot sa mga pamahayag kay ang ato ang manager sa ICWS. Iparikabutan gid nga makuha abang pamahayag apan pakyas ang RMN. Nakakuha pamahayag ni Engineer Christian Orbe. Yun itong out of town. O usab ang atong chairman sa Committee on Water sa Veripal Lusod. Out of town gihapon. O doon ay mga hupatin ang nini, no? Sa ato ang mga paaboto na to. ICWS pinagi ni Engineer Josephus Albao may kudumang ilalang napaaga sa mga linya sa tubig sa ilang giayon atong milabay nga mga adlaw. Sa laing bahin si City Councilor Moises Dalisay Jr. ibutyan sa iyang mensahe nga niadto pang adlaw Huwebes na balik ang normal na supply sa tubig. Tantang kapitan niya sa Barangay Palaw ipaklaro nga nakasinati na sila karon og insaktong supply sa tubig human duha ka adlaw nga pagkawala sa agas. Samtang ang PIU manager Engineer Katoliko mipaklarong napaagas na sa ICWS ang linya sa mga tubig kinsa giayo sa kontraktor. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, kini mo ito ang pag-isgutan mga kasama din sa atong tulumanon sa Straight to the Point. O niya, ayaw mo kalimot o maapuhon o sa dako kayong event itong himuon niya sa Barangay Mahayahay. Sa Barangay Mahayahay diya sa gym. No? O maapuhon taga Mahayahay. Makita na itong abilidad sa pagkanta. Katudo na mga abilidad sa kanta. Mga kabataan hangtod na ito sa hamtong ang video kantahan sa RMN, no? Ang RMN video kantahan sa barangay. Unang barangay nga ato ang bisitahan og maapuhon o mapabati sa ilahang mga mapakita sa ilahang mga talento labi na sunatan sa awit ang Barangay Mahayahay og maapuhon. Ana kini ato mga sponsors sa mga salamatan usa nining ato ang kongresista sa Lone District Congressman Vicente Belmonte Jr. So siya usas mga nagpaluyo sa ato ang video kantahan sa barangay diya sa Barangay Mahayahay. Salamat kayo sa ato mga barangay officials, ato barangay council, pinanguluhan ni Barangay Captain Rene Oban diya sa diya sa Barangay Mahayahay. Sa ato ang mabtikon kayong konsihal. Ang ato ang mabtikon nga konsihal sa dinha. Atong gisaligan sa dihan napita sa Barangay Mahayahay si Kagawad Tini Pahinte. So sa sa ato mga kaigsunan taga Mahayahay o doon na may mga kini para lamang sa taga Mahayahay kay kana ubang mga barangay ato gyapon ang mabisitahan. So ang RMN mo bisita diha og mangdiskubre ta og mga awit. Gato maayo gyud mo o bisag katong wala pa gyud sukar sa moagi
o mga kampiyon sa mga sa kining sa mga contest bitaw sa mga singing competition. So muna ugma mitabo. Salamat kayo ni Barangay Captain Ri Obats. Barangay Kagawad. Dato na. Silang Kagawad Joel Labandero, Kagawad Fernando Auditor, Kagawad Judy Bolanti, Kagawad Ilson Amarga, Kagawad Vivian Sumili, Kagawad Doris Barwil, ug usab labi na gayud si Kagawad Tidi Pahinti. Silang iskitsurman sa dia. Si Joy Bautil. O usab Okay. si Sandiban Sadam. Okay, atong ubapohon saksihan nato kining RMN video kantahan sa barangay. Anya nga to mga winners ni dunay mga papremyong cash o gaduna say libreng paid plan insurance. No? Covered kamo sa 130,000 pesos. Ada diha ang accident ng funeral benefit o usab ang rehouse alang sa itong mga kaigsunan labi na kay kita sa iligan karon di na wala ta exempt din kuan ini mga calamity no dunay atong iapod-apod nga mga insurance bisan sa mga magsaksi uba mga komite mo saksi lang sa mga kalihukan doon na tayo sa mga mapaabot ng mga premyo gikan din sa DXIC Miniligan usab sa 102.3 IFM og kini atong gihimo kay ang RMN karon nga tuig ana ang DXIC no ana sa 55 ka tuig og ang ato ang sibihan nag-alaga rigid 55 years na karon sa fiesta pohon dinhi sa ato sa Dakbayan. So muna ato saksihan no uba pohon atong gidapit atong mga kaigsunan sa usa ka dako kayong kalingawan diha napita sa barangay Bahayahay sa ato ang RMN video kantahan sa barangay. Unang arangkada kini barangay nga duawon mo ang barangay Bahayahay. No? Salamat sa Barangay Council pinagi ni Barangay Captain Ri Obats. So muna ato ang pagdapit og maapuhon alang sa ato ang dako kayong kalihukan din sa RMN. Pasabi pa ato sa kanila dagas trapiko. In the morning. Sa balita Paul Elorbe. DXIC RMN Report. Pero sa mga grabe, sa mga mani, niya karon sa may Rojas Avenue, unya lagi kay Sabado karon, white klase sa atong pampublikong tulungan, ang Rojas Avenue, magkabaton sa mahapsay, ang tulin nga dagan sa atong mga sakinan, nining orasas kabuntagon. Unya lagi kami amat na mahimutang sa may corner sa Pino Badillas, o Rojas Avenue, adunay problema diri sa atong dalan, no? Kaning corner gid kining giagyan sa linya sa halil ay linya sa tubig. Dunay buho din ako nabuho din siguro mga usa ka metros ning buho din delikado kay sa tong mga sakyanan nga moagi din napita labi na kining mga single nga motor dili makabantay rini sigurado yung balintong sa mga rami lug sa mga mani unya gibutang-butangan lani og bato kagingon og ulo kadagko sa tao unya doon na po gibutang silhig isip quality pa inom dom sa itong mga motorista nga doon ay quality doon ay buho doon na po isa kakahoy po nga gibutang murag gitihis kadako o doon na po kuhan kading kawayan nga gipintalan og itom og yelo kinagihimong traffic sign sa itong mga contractor na nagakonstruct din sa nasangkot kadapit ay gibutang risk na tungas jalan kanang painamdam sa itong mga motorista o mga motorsiklo na wala din natuka kaya delikado kayo kining nasangkot kadapit karong panahon na o di makabantay ang atong mga driver o nga doon ako kuhanpod kaning problema usap ang atong traffic light no din sa silong yun sa kaning atong sibihan kining valve no wala mo siga kining pedestrian light kining atong mga light sa atong mga
igsunan nga mo tabok. Kuan kaning maglibog sila kay wa pa di mo siga kining green nga valve. Daot siguro. Sa magpul na daot pol. Kuan siguro na ato ni kanang punderan di na masiga. Nya ato lang hangion. Ato lang hangion to atong mga pinagyanan sa traffic engineering nga mailisan ni. Pangayos lang budget kay aron mailisan ni. Oy, nabudgetan nga itong 130 ka mga konsyal. Mga opisyal sa barangay, magsuroy nga to sa dakak, adto nakalabay simbahan. Pero kaadlaw to sila susuroy dito na kaya lang budget, kanipang gamay kayo. Posible, matagaan gini sigurado. Ay, of course, kinahanglan mo na. Importante ang traffic. Sige, Paul. Galing ko po sa kuha, nas may ruhas po, tubangas may post office, pagyapon na mga magtrabaho sa atong mga kontraktor diha, lalong gyapon na nakita, kagahapon, doon ako na aksidente diha nga sa kinapapasayro, katong Suarez line nga tuwa dihan napita, o delikado sa gayo sa atong mga kaning mga lumalabay diha, kay basig matumbahan na ang atong mga sakinan nga maaksidente diha, maniwan mo ta, kaning atong kanawagan ng atong mga kuhan, kaning mga hingtungdan, trabaho diyan, mapadali unta na aron malikay sa disgrasya ang atong mga kaisunan. Dinis kahintang sa trapiko kasama ganyan, kasama ini, lagi kay Sabado, subasa atong hospital ka ganina, hapsay o malinaon ang tibok bahin sa atong siyudad sa Iligan. Kasama ni trapiko, pulo di tapat, Arnett. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, salamat Paul sa pagulagway sa dagas trapiko ng Buntaga. Doon sa sentrong bahin sa atong dakbayan. Samtang sa bigas bahin. Una sa lahat. Weather update. Sa panahon karong adlaw, ang northeast monsoon o hangin amihan nga magdala og ulan ang padayong gihapon moapekto sa Luzon, ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Kabikulan ug ang Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon ug Palawan makasinati og panganuron nga kalangitan nga magdala og panalithi ngadto sa kusog nga pag-ulan inubanan sa pagpangidlat ug pagdalugdog nga mahimong hinungdan sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Ang nahibiling bahin sa Luzon mahimong panganuron na adunay hinay nga pag-ulan, samtang ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, ERMM ug ang Soxargen makasinati usab ug panganuron nga kalangitan nga modalit og pagparaligsik ngadto sa igo-igong pag-ulan inubanan sa pagkidlat ug pagdalugdog. Ang nahabiling bahin sa nasod makatagamtam og panganuron nga kalangitan nga adunay patak-patak nga pag-ulan ug pagkidlat pagnalugdog. Kasarangan ngadto sa kusog nga huro sa hangin gikan sa amihanang sidlakan ang mangibabaw sa tibok nasod. Ang dagat sa kabaybayonan nining maong mga dapit makasinati og kasarangan ngadto sa pagkabaloron. Ang adlaw misubang sa Iligan ug Northern Mindanao sa may alas 5:59 sa Kabuntagon, samtang sa Metro Manila misubang kini sa may alas 6:15 sa Kabuntagon. Ang adlaw mosalop sa Iligan ug Northern Mindanao sa may alas 5:54 ang taknaw ng hapon, samtang sa Metro Manila sa may alas 6:02 sa kahaponon. Ang dagat motaog og punto 94 metros unyang alas 8:34 sa kagabion ug lunas kini sa may alas 4:43 sa kaadlawon ugma sa gimabon nga negative 0.07 metros. Ang dakbayan sa Iligan karon adunay temperatura nga 23 ngadto sa 25 degree centigrade ug medyo panganuron nga kalangitan ang atong masinati ug adunay pagpanlithi unya mga orasa sa Iligan mao kana ang manghitabo karong adlaw. Dinilhon ang kinabuhi busa ayaw usiki ang panahon kay kini bulawanon. Kasama mo sa weather update Attorney Manny Salibay, tatak RMM. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, sa itong suga ng bayan karong buntag, mga kasama, angtod karon sa kahamay balik ang aga sa tubig sa pila ka mga barangay sa Dakbayan. Magkini makasinat og way aga sulod na sa tulo ka adlaw. Oro at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Okay, ato na ipanayon niya no, sa pag-hisgot din sa atong tulumanon sa Straight to the Point. Straight to the point. Oras mga kasama, tatak alas 6:34 sa buntag, kiniga oras kami sa Badigua sa News Tablet. News Pas mas ginawa, iwas hawa. Tatak RMN.
Napagod ako sa gimmick kagabi. Kaya mo pang mag-review? Oo naman. Buti may vitamins tong energy drink ko. Cobra Smart? Oo bro, dahil ang Cobra Smart ay siksik sa turin, inositol, ginkgo biloba at quality vitamin B complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra Smart, walang duda. Pang-brain-energy, bro! Makapag-Cobra Smart din nga. DSM Quality Blends vitamins used in Cobra Energy Drink adhere to the highest world-class standards in pharmaceutical care. Subok na, kaya sa Cobra, walang duda. Boss, late ko. Uot ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihinantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag kang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine maleate is a generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago at kahit na anong bagyo kasama ko kayo. Sentyagan ko, alaga kayo. May hanap buhay ko para sa'yo. Si Mrs. Cynthia Villarni, naghahatag programa para sa pagbuhat og fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. 3, 2, 1! May nanalo na naman! Sa Coca-Cola, share happiness, wear happiness with Bench Promo! Oras-oras, may chance manalo ng 10,000 pesos Bench shopping spree. Pwede rin 10 pesos off sa Bench items or free Coca-Cola instantly! Just click under the cap or crown and text Coke Space Code to 2653. Isang oras na lang ulit. Baka ikaw na ang next na mapapasaya! 59 minutes and 39 seconds. 59 minutes and 39. Promo runs from February 15 to April 30, 2013 per DOH FDA permit number 0009 series of 2013. For complete details, see posters and www.coca-cola.com.ph. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Macy's. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya mag-Neosep 2 times faster magmagaling kaysa tubig at panya. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa, pakis naman. Sige ba? Neosep, paspas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Straight to the point. Ang tutulbanon kinikipaluhan sa Mediguha sa pinakakusog herbal capsule ang Genitox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga batian ug puno sa nutrients nga mopalig-on sa mga vital organs. Epektibo alang sa kidney stone gipamatud-an ni Kent Patangan, Barangay Kagawad sa Pian, Pulangco, Zamboanga del Norte. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Ken Patangan, Barangay Kagawad, sa Pian, Pulangco, Zamboanga del Norte. Sakit kayo akong pagpangihi ug tagagmayra akong maihi. Sa pag-inom na ako G-Detox Plus sulod sa tulo ka adlaw, akong namatikdan nga dunay alibyo ug nagtuo ko nga kung akong padayonon maayo gid ko. Nakahurot ko 15 ka kapsul ug natingala kog dako kaysa pag-ihi nako dunay ning gawas nga kidney stone pareha kadako sa filter sa sigarilyo. Karon maayo na akong pagpangihi. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shema Drugstore, ug sa ubang mga butika. Nurse, magdamagan to sa ER. Pero parang di ko na kaya. Buti na lang, Doc. May vitamins na iniinom ko. Cobra? Oo, Doc. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa turin, inositol, ginseng, at quality vitamin B complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga. Kahit magkasubukan ng energy drink, dito pa rin ako sa subok na ng milyong-milyong Pilipino. Cobra, the #1 energy drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Nagmamasigay, trade ng free one. 5 piso lang, nalinis lang pa mo ng lapatan ni
25 grams, 5 pesos SRP based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang. Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ko. Bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ko. Mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag kang bugat sa ulo, kilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine maleate is a generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Drink responsibly. Abi na ko, epektibo nang naandang tambal sa akong anak. Abi na ko, naayo na si Bunso. Apang upat kaadlaw ng iyang sipon. Mami. Abi na ko. Samot na nitubay ang sipon sa sayot na panghuna-huna. Dahil lang sa pambatang Nizep with Centromex formula. Publikusog na nipaayo sa diabetes. Sa Nizep, ang sipon upat kaadlaw. Kaadlaw na lang. Thanks, Mommy! Pambatang Nizep, ang shortcut sa pagpaayo. The average cold out varies from person to person. Phenylephrine, chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Nizep. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, mga kasama, tataka na 6:41 sa buntag. RMN, straight to the point. Ako balik ta sa tuog panagoban din sa Tulumanon. Sa sigaw ng bayan, karong buntag, mga kasama. Hangtod kanusa kaha mahibalik ang agas sa tubig sa pipila ka barangay sa Dakbayan. Human kini makasinati og walay agas sunod na sa tulo ka adlaw. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Okay, atong nasara nga doon na mga bagong nakuha nato informasyon nga ibalik nag-agas. Ug doon na po pagpaningkamot, Kuya Ramil. Paningkamot. Mahibalik gayud ang agas sa tubig. Kung mismo ang SWS, siya naming kamot yun kay may kay nagulan, ano ba, nakasalod yun. O natunong ta dito na ting-init na yun, kay padulong rabat sa summer, delikado kayo sa kwanso. Karon, sa nakita man god human napaagas kining pipila ng buto sa mga tubo. Tungkol sa pressure sa tubig mo na nga nagkapulikisan og pangita sa mga leakages kundi mga kuan nato ato mga kawani sa ICWS ug ang kontraktor no kalamigitan ni maong higanting proyektong patubig dinhi sa ato ag Dakbayan. So paminaw na to ang mga pamahayag dirita sa ato ang pamahayag gikan sa ICWS. Pinagi ni Engineer Josephus Albao, kumpirmang ilan ang napagas ang mga linya sa tubig kinsa ilang giayo ni adto milabang mga adlaw atong paminawon kasama mo sa balita Engineer Kabanday. RMN Investigative Report. Ginagpilman ni Engineer Josephus Albao, Chief Operation and Maintenance sa Iligan City Waterworks Office gamiagas na pagbalik ang mga tubig sa gripo. Di na undang kini og hapit magtulo ka adlaw. Matud pa ni Albao nga kinahanglan mahibalaan sa ilang buhatan kung asa nga bahin o barangay. Ang hatod karon wala pa magkaangkol og supply sa tubig aron dali kini lang masusi. Kini tungod niadto pa mang niaging adlaw na paagas na nila ang tanang mga napiktuhan sa duha ka adlaw nila nga notice gumikan sa pag-ayo sa mga tubig gikan sa source nini dito sa Isay, Barangay Suarez. Nagpanda naman ang kontraktor ngayon na amo na koordinasyon kapag sa mga upan mo importante may iba sa opisina sa area. So maybe sir, ang inyong mga napaanda. Kung may tubig sa una, nabalik din mo 80-90% na. Naiuban lang kung ano lang mga hangin mga isolate na. Okay, nabalik na ito. So hindi dito mong ganito sir. Nai-repair ang kontraktor sa ilang mabuha ni Tao na tubo dito sa Isay. Sorry. Hinihinay mo na mo upan sa naman video sa office mo sa mga alas. Pero nakapipila ka barangay mo daw na kay Agas. Kung sana sir, bato gapalong na mo, wala, nakakagas na yun, dalay pagpila ka mga palimalay. Ang tingog ni Engineer Josephus Albao sa ICWS ganay nabi sa Radyo mo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Junior Kabanday, Tatak Almen. Radyo mo Nationwide. Straight to the point. Okay, si ICWS o gikan to sa ICWS pinagi ni Engineer Josephus Albao. Naningkamot kayo nga mabalik ang pag-agas sa tubig. So, Gabi na sa diha sa
Barangay Suarez atong sa Isay ang din ang tinubdan og ilang gitanaw. So naagas na Suarez, naghingalan kag Suarez na ra ba tayo binibining Pilipinas. Speaking of Suarez, dadi ang mga gwapa kuya. Karon kay nagkuha naman kuha na pod ang binibini Pilipinas. Nagsugod na pod, so dunay 500 contestants. Out sa 500 contestants kuya ron dunay 50 kabuk ang na pili gayon kay golden year man karon sa binibini Pilipinas. Gayon ang Iligan City usa sa palaran nga mo'y nakuha sa finalist. So congratulations. So pagdapig-dapig imong pagumangkon. Kay Lawrence Grace Remitelio. Diya sa Suarez, Iligan City. Nga usa sa mga finalist sa Golden Batch Binibini Pilipinas 2013. Mo ni ang kuan kaya. Nasa sa kuan, nasa 50 kabuk na siya sa sa palaan 21st. Nasa sa Kabay-Oro. Makita ka na nato sa kuan sa internet. Kinahanglan nagsuporta kuya. Og pasalamat po ta ni Madam Gina Cruz nga usa gayud sa nagpaluyon ini. Ining maong kuan kuya pag parehag sundayag og usab ang Iligan City dunay official nga contestant sa Binibini Pilipinas 2013. Okay, congratulations atong dakong dungog na garbo nato dinhi sa dakbayan sa Iligan. Si Lawrence Grace Salibay Remitelio ang pagumangko ni pag-umangko ni kasi gini ka na ni kasama ko man Mr. Remitelio og si Manang Lorna Remitelio. Okay, so congrats sa kuan na dakong dungog ni suportahan nato taga Iligan. Kuan pa man ni do na pa may kuan do na pa himuon nga kuan ga screening gayud meaning 50 kabuk na napili out sa 500 contestants. So doon na tayo 50 candidates ug ang Iligan City doon ay official nga candidate sa maong Binibini Pilipinas Golden Batch 2013. Okay. Sa pagpadayon, Secretary City Council Dalisay mibutyag sa mensahe nga niadto pang adlaw Huwebes nabalik ang normal na supply sa tubig. Sa balita si Chris Kinamato. RMN Investigative Report. Sunod-sunod na ang nipaabot silang reklamo laban sa pagkawala sa supply sa tubig sa ilang lugar. Sama na lang sa barangay Palao ug uban pa mga barangay di matud pa nga magtuloy ng kaadlaw nga nawala na ang supply sa ilang tubig. Sa pagpanikamot sa aming news team nga nakuha ang pamiyag si City Councilor Atty. Moises Dalisay Jr. ang chairman sa Committee on Water sa Konseho. Nibalibad kini sa rason nga out of town ug nipaabot na lang sa iyang mensahe labot sa mga katawan dinhi sa syudad nga magtuloy ng kaadlaw nga nawala ng supply sa tubig. Aton sa iyang mensahe nga gipaabot na balik na matupa ang supply sa tubig sa mga kabaranggayan dinhi sa Iligan. Ngadto pang adlaw Huwebes sa alas 6 sa gabi human ang na-repair ang leakage mainline sa duha ka spot sa Upper Tuminugo Paingon sa Barangay Suarez. Kasama mo sa City Council, Jessica Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, nag-out of town karon si City Councilor Atty. Moises Dalisay Jr. Sa iyang ingon, nag-agas na ang pipila. Pero doon ay nag-text na to, gipaagi ni kasamang si Chris Mato pa, gikan ni Ma'am Virgie Halili. Paki-inform, wa pa man agas tubig diri sa tubod. 10th Est Extension. Sige, sulti radio, agas na. Wala pa. Okay, ito ipaabot ni Kwan ni Engineer Albao, no? Ang 10th Est Extension wala pa'y agas sa tubig. Wala sigaw karon kaya. Nya, karon na ra ba ning Kwan makadawat ni og Kwan. Makadawat og mga water bill, no? Ang billing sa tubig karon na ini. Makadawat kining pipila nga wa gyud supply pa sa tubig. Okay. Karong tatap atong ipadayon ang paghiskot kalabot diri sa atong sigaw ng bayan karong buntag mga kasama. Hangtod kay sa ka may balik ang agas sa tubig sa pipila ka barangay sa dakbayan human kini makasinati og walay agas sulod na sa tulo ka adlaw. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Oras mga kasama tatak alas 6:49 sa buntag. RMN. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Ramil Emborong
at Attorney Manny Salibay. Nag-phone in sa Straight to the Point. Nurse, magdamagan to sa ER. Pero parang di ko na kaya. Buti na lang, Doc. May vitamins na iniinom ko. Cobra? Oo, Doc. Dahil ang Cobra Energy Drink ay 6 taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Qualiplens, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga. Kahit magkasubok ka ng energy drink, dito pa rin ako sa subok na ng milyong-milyong Pilipino. Cobra, the #1 energy drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon ako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas na ko sa among paginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Dula na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myracaf. If symptom persists, consult your doctor. Pag-ibig ko sa'yo na di magpabago at kahit na anong bagyo, kasama ko kayo. Cynthia Villalpo, alaga kayo, may hanap buhay ko para sa'yo. Si Miss Cynthia Villarni, nagahatag programa para sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. Mensahe alang sa maayong panglawas. Si Rachel Saisan ko, isa ka sales consultant, taga Cagayan de Oro City, Block 2, Lot 38, Mindanao Homes, Pagakpak. Sa una, grabe kayo akong high blood pressure. Abot good ko usahay og 220/110. Pero sa paggamit na ako og G-Detox Plus na normal akong blood pressure, naayo akong sinusitis, hasta pagyud ang akong constipation kay regular na akong pagbawas. Nagpasalamat jud ko og dako sa G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatchimbo. Kaya mag-Neosep, 2 times faster magmagabing kaysa tubig at pahinga. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa. Pakis naman. Sige ba? Neosep, paspas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Drink responsibly. Oras mga kasama, tatak alas 6:52 sa buntag. RMN. Straight to the point. Okay, sa ito napagparayan dari sa panaguban sa tulumanon sa Straight to the Point. Siga ng bayan, hangtod kanos aka may balik ang aga sa tubig sa pipila ka barangay sa Dakbayan, human kini makasinati og walay aga sunod na sa tulo ka adlaw. Okay, unya panumbon dito sa umapohon sa ka dako kay kalihukan dinhi sa tuong Dakbayan, buntag sa Yorobari. Gipasugdahan kini sa Philippine Dental Association pananguluhan diri sa Iligan chapter ni Ate Doktora Agnes Soberon. So ugma katong uban daghan pa kayong kuan, pwede pa mo appeal. No? Ala sa buko salmo ugma fandan ni. Nindot mo exercise tag pasingot ba ugma puhon. No, pasingot ugma puhon sa buntag ug support usab. Suportahan nato kini nga kalihukan
kinigid gihimo sa PDA. Diri sa tuwa sa Iligan Chapter, ang presidente nini si Ate Doktora Agnes Mangkaw Subiron. Si Ate Agnes. Si Ate Agnes nga. Gani, yung support sa nini. Ang iyang kapikas sa kinabuhi si Kuya Yul Subiron. No? Katong uban din na nga buot mo sa albot, ugma pohon sa fund run. Kini gipasudahan sa Philippine Dental Association ubos sa papangulo ni Doktora Ate Agnes Subiron. Asa lapit ang starting point. Mao ni karon ang atong gipaabot og signal sa Ate Agnes sa alang sa maong kalihukan. Atong ipahibaw din is kahanginan, no? Good morning there. Side ang kanunay ni nag-monitor si Ate Agnes ug si Kuya Yul Subiron. Din sa DXIC usab sa 102.3 IFM. Suportahan nato rin tanan, no, sa mga gusto upasingot. Dunay fun run dalang tibok pamilya. Alam nini maong dako kayo nga kalihukan ugma puhon. So hibaw na ta ang PDA sa mga proyektong ilang himuon. Atong daygon ug kuan kini sila kay mismo ni mga dentist nato karon na ning gihimo nila ang ilang mga medical mission, dental mission, pagpagibot og ipon nga libre. No, mo nang gihimo sa PDA. Ako rin kumustahon ang akong mga inanak silang Mr. and Mrs. Ilna Hinon ug Robert Katil Tanyana. Maguhay pa lamang. Maguhay lang eh. Bugkos sa gugma. Diya sa kamilyoon. Napunta nga magmalipayon kanunay ang banay. So mao kana ang kamatuoran sa kinabuhi diya. Kining gugma mo pauli gani nga sa pag minyo ay so gihiusa sila sa salas kaminyoon at sa 18 ng bulan Febrero. Diya sa Holy Cross number 1 ng principal sponsor si Atty. Manny Salibay. Kauban sa kawan kuya mga yung mga kumpadre o kumadre. Apil pag si Kagawad Virgie Raman. Nasa kong botan ni Congressman Bas Del Monte. Ugusab na pagod si Barangay Kapitan Amit kuya nga si Barangay Kapitan Maris Amit. Niya sa tayo bisita itong hatagas pagtayo kasama Kuya Manny. Unang-una sa Public Advisories. Okay, nito bisita karon kisay pangalan na to? Ako Cecilia Tias. Kisay ngalan? Cecilia, sir. Cecilia Tias Sabillano. Tias Sabillano. Okay, unsa mo ikalaga dito nimo? Bali, bus ko itmang sa akong ihap sa dayon. Pero din sa mga sakit-sakit akong tiyanan, nga akong banaway klarong trabaho, yuso pa kayo sa nalungig na ako'y batiyon, iyan akong isa likway. Kisa man yung banaha? Ruel Sabillano, sir. Ruel Sabillano? Isa likway na ka niya? Isa likway ka? Dili, iyan lang kasagaan ko na akong batiyon. Pero din sa naman ko din magsakit akong tiyan dayon. Requestan ko sa doktor nga magpautos ang lagi sa inyo, minsan ko'y kwarta, wako'y trabaho. Dayon ang ihatag sa kuha nga pang pagkonsumo na mo sa kong anak, kulang pagdami usahay, sir. Oo. Asa mo doon siya karon lahi mo Pinoyanan? Extra lang siya nasa Marawi ng trabaho niya kay medyo naggubot na po ang Marawi, wala siya balik sa Marawi. Oo. Asa na po siya ron? Naara sila sa initaw, nag-standby, magsige ang inuma. Si inuma? Oo. Taga-asa galing, Taga-dumiyag sa buwan rin, sir. Oh, pero doon si Ligan, asa ka? Wala, sir. Kinang nakatuyo magubis sa unang diri sa bundunon mo nang nakasito ko diri sa inyong stasyonan. Muna ani ko gahapon. Kay ko ujit. Pero gahapon pa ka diri si Ligan? Gahapon pa ko alas 4, sir. Wala namin natulog sa akong anak. Kaya akong kwarta 100. Igo na ganun gipang hapon sa akong anak. Asa mo natulog dapit? Diyan sa ubos, sir. Ubos diri sa? Oo, diri sa inyong kanang kuhan. Ang imong karon, ang imong banat to aras initaw ron? Ninggakaw man to, sir, kay nasuko man dito sa kuha nga lang sikit sakot akong tiyan, nagtuo siya ng mga anak na ko niya, dilit magid siguro magawas ang bata. Muto nga nag-weld siya gapon, iyak nilakaw siya. Wala ko kabalog, siya karon paingon. So ikaw karon gipasagdan lang. Uban imong anak pila edad din imong gidala-dala? Tulo ka tuig pa? Oo. Pila ni sila tanan imong anak? Bali ika tulo ka ning nasa kong tiyan dayon na itubik man gud ko tungod 2010. Tubik ka? Oo. So, ang imo karon muhangyo pa sa mga namina karon ba? Si Celia din? Mahiyo ko sa mga laing malumukas ng kasing nga. Mga ayo kong tabang nga, pa-ultrasound ako akong tiyan. Dayon,
Kung anak niya hiduhangan ni kasi man naghihubak o gagtan ko pa inyong tambal. Basta lang kaluoy ba? Oo. Sige. Salamat kayo, sir. Ha? Salamat. Ayun ba na, kay mensahe niya nga duminaw siya karon? Bahala na siya, sir, kung wala pa kasi ko ang sana mo. Bahala na kay kapag ang akong kuan ako sa problema sa akong anak kung unsay kayo ang nasa sulod. So, doon na pa ba ikuan? Mabantayan pa ba nimo? Mulingot man siya pero magsigil rin sakit ang akong tiyan. Tulo man nag-adlaw karon. Basi po daw kuan na o sa maning kuan sakto ba ka exercise mabuntag mo hiking ba ka? Kanang problemado kay ko sa iya dayon. Kanang about po sa among gipuy-an sa initaw. Daog-daogon lang niya akong anak sa iyang igsuon sa iyang asawa dayon. Kanang murag na balay. Minyo daan ni imong bana? Dili ulitaw na siya sa dili kasal. Dili kasal. Nag-ipon mo. Nag-ipon ra mi. Ikaw dili pud ka minyo. Dili po dalaga pud ko. Dalaga pud ka. Oo. So ang usa ka bata ron wala na kinahanglan lang imong kuan. Ikatulo man ka anta ni. Oo. So doon na kay wala akong kinamuglangan. Kinamuglangan imong gidala. Doon na kay gamay dai? Wala ka nala sa tiyan. Kana na sa tiyan. Oo. Sige, magpaabot ha? Oo, salamat. Pag-uwi, kaya maka-apikto na sa bata nga gisatak nimo. Magpaabot ha sa mga eternal o kuan. Pilang ultrasound nagsusi na pila? Wala ko kabalo, sir. Papa ka mo rin ultra, kisa nga doktor mga dolan? Wala po. Wala pa. Pero, mas maito magpatanaw yun. Pero wala kay kabayar o pa-check up. Wala lagi, sir? Oo. Magkasulti na makita nga, kuan, nag-sulti ang doktor nga ipa-ultrasound. Dito sa sinto sa initaw. Sa initaw? Sa sinto. Oo. Direct sa pagkidala, sinto sa initaw. Sa manang resita na? Request na siya sa ultrasound. Sa ultrasound, sa initaw gikan. Oo. Sige, daghan mo po mga initaw nang din atong kuanon, pito na to, na matabangan sab ka. Ha? Sige, okay. Unsa mga pamilya nimo, mga kaliwat sab nimo? Kuan, wala man diri akong mga parentigod kay tuaman sa Sambuanga sa Samis. Sa Prido, sa Tiad. Oo. Tiad, so mana sikir nun? Ano man siya sa... Wala po ako kapuan. Ilonggo? Ilonggo? Daga mga Ilonggo dito. So, pero di ka kabawa maging Ilonggo? Dili kay sir, kay Bisaya man ang kuan sa akong papa sa kuha. Bisaya, gila. Sige, sa size mo bana, sa Bilyano, no? Sa Bilyano. Sa palaing kaliwa sa bana? Bana, kuya. Makana. Bali ang side sa iyang lula. Sa palaing pamilya mo nabawan? Dalundunan. Side sa iyang mama. Ang imong tiad ragir, wala na ilang ingwan pa? Katapusan. Katapusan. Apelido sa kuan, mama sa tiad mo katapusan? Oo. Sige. So, katapusan tiad. Dili po. Ay lang ikagol kayo na, no? Ay lang ikagol. Basta motiad niya po. Sige ha, salamat kayo Cecilia. Aboto na to ang mga tabang sa itong mga kiksunan, doon mga ginagbay diha. At itong tamputampuhan na, o niya kirita kong tabang ng ito ni Cecilia Siliano. Okay, musunod ako na sa mga balita ikaw sa kauluhan. Balik na niya second portion sa tutulbanon sa Straight to the Point. Oras atak alas 7:03 na sa buntag. Kita sa pagdiwang na EDSA inilatag ng PNP. Kung ang utos ng pinakamataas, hindi mo. Sa talagang yun ay para sa ikaw. namin ang pangangailangang medical ng mga victim survivor at financial pangangailangang funeral naman ng mga pumanaw. May faculty silang kasama at napahintulutan ng maayos ng paaralan. Ano? Kaya kung gagamit sila ng tour guides, gagamit sila ng mga tour operators, dapat accredited ito ng Department of Tourism. Samantala, pananatili ng grupo ni Sulu Sultan Jamalu Kiram sa Sabah, Malaysia, pinalawig. At mga kasama, isa sa pinakamatandang simbahan sa Camarines Norte, nasunog. Sa ating mga balita sa pangnegosyo, ilang oil companies nag-rollback. At sa ating balita sa ibayong dagat, 6 ang patay sa pagsabog ng landmine sa India. Live via satellite.
RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXBC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN. Pinakamaraming nakikinig. RMN. Pinakamaraming natutulungan. RMN. Pinakamaraming advertisers. RMN. Pinakamaraming number 1. Jensen, Iniga, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming Hintila, Naga, Baguio, Dagupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malay Bala, El Zabis, Sursugun, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is RMN. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Magandang araw! Umaga ng Sabado, February 23, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako, si Angel Ronquillo. Tayo ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, PCC V684 RMN Tuguegarao, at DYRI 774 RMN Iloilo. Live din international via www.rmnnews.com at WRMN New York, US of A. Sa detalye ng ating mga balita, nais ituro ng Department of Education sa mga paaralan ang mahalagang aral ng EDSA People Power 1 bilang kontribusyon sa paggunita na ika-27 taong anibersaryo ng People Power Revolution. Ito ang sinabi ng Education Secretary Armin Luistro kasabay ng pagkumpirma nito na nagpalabas na sila ng mga learning modules kaugnay po sa EDSA Revolution na ituturo sa mga estudyante sa lahat ng public elementary at secondary school sa buong bansa upang hindi ito makalimutan ng mga susunod pang henerasyon. Kaugnay ito muli namang sinariwa ni Retired General Rudy Alvarado ang kanyang karanasan sa kasagsagan ng madugong kudeta sa EDSA People Power 1. Sa interview po ng RMN kay Alvarado, ibinahagi ito ang aral na kanyang napulot sa EDSA 1. Yung importante dyan yung follow the chain of command. Sa lahat ay hindi ka magkakamali dyan. Follow the chain. Kung ang utos ng pinakamataas, hindi mo. At alam mo yun ay para sa ikabubuti ng ating gobyerno, pamahalaan. Kaugnay ito hinamog ng Executive Secretary Paquito Jojo Chua ang mga empleyado ng gobyerno na makibahagi sa nakalinyang serye na aktibidad para sa ika-27 taong anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution. Ito ay sa darating po na Lunes. Sa ipinabasa ng Memorandum Circular number 44, hinihikayat ng Ochoa ang state employees na sumuporta sa inisyatiba at programa para sa taunang selebrasyon ng People Power Revolution sa Pebrero 25. Sa kaugnay na balita, ipapatupad pa rin ang number coding scheme sa mga pampubliko at pribadong sasakyan. Ito ay sa kabila na rin po ng selebrasyon ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa araw ng Lunes. Dahil dito, hindi papayagang makabiyahe ang mga sasakyan nagtatapos ang plaka sa 1 at 2 maliban sa window hours. Special holiday ang February 25 na para lamang sa mga paaralan. Samantala, tinatay ang 1,000 mga pulis ay tatalaga ng NCRPO na magbibigay ng seguridad sa mga makikisa sa pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution. Ngayong araw ay sisimulan ng ilang aktibidad, partikular ang wreath laying sa libingan ng mga bayani. Bukas naman po, araw ng Linggo, ay nakalinya rin ang Run for Juan.
Samantala sa iba pang balita, tiniyak ng Marinduque State College na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng nasugatan at nasawi matapos maaksidente ang bus na kanilang sinasakyan sa Baguio City. Kasabay nito, sa interview po ng RMN kay Marinduque State College Vice President Academic Affairs and spokesperson Dr. Legario Halos Jr., tiniyak niya na ligtas ang 26 na sugatan at kasalukuyan nagpapagaling sa iba't ibang ospital. Sa ganitong kalagayan ay pinitiyak po ng pamunuan ng Marinduque State College ang aming kahandaang tugunan ang pangangailangan ng mga biktima at kanilang pamilya. Ngayon po inaasikaso na namin ang pangangailangang medikal ng mga victim survivor at financial pangangailangang funeral naman ng mga pumanaw. Sa katunayan po ay patuloy kami ngayon sa lungsod ng Baguio kasama ang 11 pang mga pinuno ng MSC at 23 mga magulang upang personal namin tayain ang kalagayan ng aming mga guro at mag-aaral at mailapat namin ang nararapat pang mga hakbangin kung sa ganun na masigurong sila po nasa maayos na kalagayan. Samantala, kinumpirma ng Commission on Higher Education na responsibilidad ng bawat paaralan na tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante na sasama sa kanilang field trip. Sa interview naman ng RMN kay CHED Executive Director Attorney Julito Vitriollo, niniyaw niya dapat dumaan sa tamang proseso ang mga estudyanteng sasama sa lakbay-aral. May faculty silang kasama na pahintulutan ng maayos ng paaralan. Kaya kung gagamit sila ng tour guides, gagamit sila ng mga tour operators, dapat accredited ito ng Department of Tourism. Yung bang buses na gagamitin nila, accredited ba yan? Ito ba well-maintained? Talaga bang yan ang ginagawa at sanayan? So may mga ganyang steps na dinidetermine para lalong ma-ensure yung safety at security ng mga estudyante at guro na involved sa vocational tour and field trips. Ipinawanag din opisyal na sa ilalim ng CHED Memorandum Order 17 Series of 2012, hindi sa pilitan ang pagsama ng mga estudyante sa mga educational tours. Kung ayaw sumama ng estudyante, hindi dapat pilitin, bagkus bigyan ng parallel or alternative activity. Ibig sabihin yan, option niya kung sasama siya o hindi. Ang parallel activity niya, katulad din yan dapat, pero kung gusto sa malapit lang. Pwede yun. So, hindi ba po pwede sa mga estudyante, responsibility ng paaralan, ng guro, na magbigay ng isang alternatibong pamamaraan para yung natututunan niya, katumbas din yung ginawa ng iba. So, yan yung innovation natin. So, hindi ko pwedeng babagsak ng estudyante dahil hindi ka tumama doon sa isang vocational tour. Samantala, nagpabot naman ng pakikiramay ang CHED sa mga pamilya ng 7 estudyanteng nasawi sa isang aksidente sa Baguio City habang pauwi mula sa isang field trip. Samantala, tanggap na tayo ng report. OFWs may hamon sa mga Centuriables. Ang kasama natin sa balita live, si Joyce Adra. RMN Report! Mula mo ng OFW sa mga kandidato sa pagkasenador, ang mga panya na rin nasa kanila sa ibayong dagat. Ayon sa Migrant to Middle East, kailangan ding marinig ng OFW ang plataforma ng Senatoriables. Nila dapat alalahanin ng mga kandidato na lalak din sa absentee voting ang Filipino workers sa abroad. Nakatakda rin magpalabas ng Migrant to Middle East ng listahan ng mga senador na kanilang susuportahan sa halalan sa Mayo. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Nationwide. Samantala, pinalawig ng 4 na araw ang panatili ng grupo ni Sulu Sultan Jamalu Kiram sa Sabah, Malaysia. Ito ay matapos ang humirit ng panibagong palugit si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa Malaysian government para mapauwi ang mga Pinoy sa stand-off sa Lahad Datu Sama, Sabah. Kasunod na nito ang pagbaliwala ng kampo ng Sultanato ng Sulu sa nauna ng ultimatum kahapon kung saan hiniling ng Malaysia na mapayagang lisanin ang kanilang estado. Ayon kay Del Rosario, tinawagan siya ni Malaysian Foreign Minister Anifa Aman at hiniling na palawigin pa nito hanggang sa Martes. Naghihintay pa si Del Rosario ng tugon mula sa Malaysian Foreign Minister.
Samantala, inihag naman ni Kiram na hindi niya papauwiin ang mga Pinoy doon na pinangungunahan ng kanya nakakabatang kapatid. Samantala, tanggap muna tayo ng isang breaking news. Barko sumadsa sa Talisay, Cebu. Ang kasama natin sa balitang yan, si Ken Galinea ng RMN Cebu. Breaking news. Isang barko ng Trans-Asia Shipping Lines ang sumadsad sa karagatan ng Talisay sa lalawigan ng Cebu. Alas 6:30 ngayong umaga natanggap ng Cebu Coast Guard Station ang tawag tungkol sa naaberya na barko. Sa inisyal na ulat ng Coast Guard, ang barko ay mula sa Cagayan de Oro City at paparating na sana sa lungsod ng Cebu, ngunit ito'y nagkaaberya sa Lawis Ledge sa Talisay City. Inaalam pa ngayon ng Coast Guard ang kalagayan ng barko sa kanilang detachment sa aduana para alamin din ang kalagayan ng mga pasahero at ano ang sitwasyon nito sa ngayon. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galinea, Tatak RMN. RMN News. Mga kasama sa ating balitang negosyo, good news po sa mga motorista na nagpatupad ng bawas presyo ang kumpanyang Sea Oil sa kanilang produktong petrolyo ngayon pong araw. Epektibo kaninang alas 12:01 ng hating gabi ay may rollback. Napakalaki 40 cents kada litro sa unleaded gasoline habang 50 cents naman sa diesel. Itong unang rollback matapos ang tatlong magkakasunod na oil price hike nito mga nagdaang linggo. Wala pa namang abiso ang iba pang oil companies kung susundin sila sa nasabing katiting na rollback. RMN News Abroad. Mga kasama sa India, 6 po ang patay sa pagsabog ng landmine. Ito sa Bihar State. Kabilang sa mga biktima ay mga pulis na nakasakay sa police patrol. Sinasabing target ng Mausa rebels na pasabugin ng convoy ng mga biktima na patungo noon sa Gaya District. Aminado naman ang mga rebelde na sila ang nasa likod ng naturang insidente. Mga kasama, live na live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Sabado, February 23, 2013. Kasama nyo si Serbisyo Publiko, ako si Angel Juanquillo. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan. Sa 2013, RMN Radyo mo nationwide. 60 years ang masahang public service nationwide. Jack Dizon, call center agent. Congratulations to DXIC 711 RMN Iligan for being the number 1 AM radio station in Iligan City. Number one! Based on the latest Nielsen radio survey for 2011. Number one! With the biggest audience share, 95.9%. Number 1, DXIC 711, RMN Iligan. Tunay na kasama ng mga Iliganons. Number 1! Tunay na number 1! Tunay na tatak. RMN, Radyo mo, nationwide. Tatak alas 7:19 sa buntag. RMN News. Diretso, Balitang Iligan. Headlines. ICWS Operation and Maintenance Chief ni konfirmang niagas na ang mga tubig sa barangay kinsa napiktuhan sa pagkawala ni sa malibang mga adlaw. Sa pagtibawa sa ganti proyektong patubig sa Dakbayan, kinanglan pa ang final inspection sumala pa sa PIO manager. Kapulisan, sibling na kalimang naulabot sa krimen o daw tayong elemento na mahimong kasama sa Dakbayan. Pagkayayin sa Unity Walk of Covenant signing masayra ng sunod simana. Balita dito sa Cuerpos sa Palisan Tolo ka suspect siko po man nakuhaan o ginabiling droga. Sa katigayon mag-uuma sa Pangasinan na kadawat gamit o mga gamit gikan sa Dolly. Sa sports, Mayweather andam pamatudan na siya maway nihitimong pound for pound king. RMN News. Diretso, Balitang Iligan.
Kalisayan ng Mindanao, maayong buntag, maayong iligan, adlaw Sabado, pitsa 23 ng bulan sa Pebrero, tuig 2013. Live na nukading CBN Dex IC Arman Iligan, kini si kasamang General Kamanday. Matod kini sa Derecho Balitang Iligan, o gihatod kini sa maing tinguha sa bunot 3-1 daming lamang. Ingon man sa Imperable Light, going mong light. RMN News, Derecho Balitang Iligan. Pero nga na ito itong mga balita, mga kasama, gikonfirma ni Engineer Josephus Albao, Chief Operation and Maintenance sa Iligan City Water Works Office, nga miagas na pagbalik ang mga tubig sa gripo. Di na undang kini hapit magtulog adlaw. Mayroon pa ni Albao nga kinahanglan may balanse na buhatan kung asa nga bahin o barangay ang hangtod karon. Wala pa makaangkon og supply sa tubig aron dali kini nilang masusi. Kinitungod ni ato pamang niaging adlaw na paagas na nila ang tanang mga napituhan sa duwa ka adlaw nilang notice gumikan sa pag-ayo sa mga tubo gikan sa source nini dito sa Isay, Barangay Suarez. Ang tingog ni Engineer Josephus Albao sa ICWS nga nahinari sa Radyo Mo Nationwide. Radyo Mo Nationwide. Samtang kitaklaro ni Engineer Melito Katoliko, Manager sa Project Implementation Unit o PIO sa Yati Proyektong Patubig sa Dakbayan, nga napaagas na og balik sa ICWS ang tanang linya na itong DIO nga main source sa Isay, Barangay Suarez. Sumala pa ni Katoliko mismo ang kontraktor sa Yanting Proyekto sa Patubig ang niayos sa nasampit ng mga tubo kinsa nag-recommend sa ilang gihimong interconnection. Karon pa ni Katoliko nga sa mong pangitabo ang ICWS na ang hikay niini ilabi na ang paghatag og pahimangno sa mga residente nga mohimo sila og repair o adunay pagkapalong sa aga sa tubig. Balik naman, ay sa kabulis natin, ibalik ko daw. Tuwa ko kay namin sila sa dam sa paper. Dapat i-reklamo sa kabulis sa balik. Ang tingog ni PIO Manager Engineer Merlito Nono Katoliko nga nainabi sa Radyo Mo Nationwide. Radyo Mo Nationwide. Samtang nang hinaot si Engineer Merlito Nono Katoliko, Manager sa Project Implementation Unit sa Ganting Proyektong Patubig sa Dakbayan, nga matibawas na sa hingpit kini humanang ipagayon nga final inspection ini. Manod pa ni Katoliko, karong tungura magpatawag siya final inspection arang sa mga proyekto aron dinhi masuta kung na pa ba problema o wala na. Tungod ini, palayong nangayo og pagsabot si Katoliko sa mga katawan tungod matag karunugunya pila nang gibuhat ang tanan aron sa pagtibawas sa mga proyekto apan dili gayo balikayan ang pipila ka mga kakulian o ka problema nga ilang maatubang. May inspection na sabi naman yung the other day, request ko final inspection na para makita sa mga diferensya. So, mag-organize ko ang security para mag-inspect. So yan, kung wala na. Kaya ito na bukas na mahala na rin. Ang dugang pamahayag ni PIO Manager Engineer Merlito Nuno Katoliko nga nainabi sa Radyo Mo Nationwide. RMN News, Derecho Balitang Iligan. Salain na isa itong mga balita, mga kasama, subling nagpahimangno ang mga sakop sa kapulisan ng Dakbayan sa Iligan labot sa pagmatngon gikan sa madutang elemento nga mohimo og krimen. Kini mo gibot lang ni PNP spokesperson police Superintendent John Balmaceda humanang hitabong pagpangatake dito sa Bukidnon. Nang hinawat si Balmaceda nga way susamang mahitabo din sa syudad gani gawag ni katawan sa pagmaigmat sa palibot og daling mo report ngadto kanila sa bisan unsa mang dili mayong lihok o kaha kadudahang mga tawo. Sinon di kasalig ni Balmaceda nga nakanunay ang kapulisan og ubantang hugpong aron pagsiguro og bantay sa kausa ug kalinaw sa Dakbayan sa Iligan. Unattended or even suspicious vehicles should be reported immediately to the police para ma-examine natin o masiyasat natin kung ano itong bagay na to yung tao na nandiyan natin. All the police in ICPO including our force multiplier, BPAS, local officials and even community members na dapat maging aware sila. Ang tingog ni PNP spokesperson Police Superintendent John Balmaceda nga nabi sa Radyo Mo Nationwide. Radyo Mo Nationwide.
Nationwide. Masayra na semana kung kanun sa ipaygayon ng naugtabang Unity Walk o Corona signing alang sa mga kandidato sa Mayo nga eleksyon. Kinagibutyan ni PNP spokesperson Policia Lieutenant John Balmasada tungod magpaygayon pa sila og tigom sunod semana aron hisgutan ang nasabit nga kalihukan. Marod pa ni Balmasada nga kinahanglan pa nilang ikonsulta ngadto sa ilang uluhang buhatan ang pagpahigayon sa mga kalihukan aron mahinayon na kini sa labing dali nga panahon. Pag-usapan doon yung schedule, i-coordinate po kasi ito sa national headquarters namin plus sa leadership ng COMELEC and regional level kung ano po yung mas mainam na schedule. Ang dugang pamayag ni PNP spokesperson Policia Lieutenant John Balmasada ang nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Dugangan ay sa mga balita gikan sa Cuerpos Kapulisan Sikop ang tulo ka mga suspect kinsa nakuhaan sa ilang posisyon o ginabiling droga alas 10 kagabi diya sa may sitio Tag-Ibo, Barangay Dalipuga. Sa iniusang Puwersas Kapulisan sa Presente 3, walay ipsot ang mga suspect na gilang sila si Johnny Habagat, Jomar Gasco, Richard Pagalan, samtang at large pa karong tungura humana kaipsot ang suspect na si Noel Julian. Nakuha gikan sa posisyon sa mga suspect ang duha ka transparent plastic cellophane nga dunay crystalline substance o pagka-aluminum fuel, duha ka lighter o guban pang drug paraphernalia. Tukmang investigasyon batok sa mga suspect padayon pang gihikay sa mga kapulisan sa Presente 3 alang sa tukmang kaso nga ilaon lang atubangon. RMN News, Derecho, Balitang Iligan. Derecho sa Nego. Isip tabang paginabuyan sa Department of Labor and Employment o DOLE nga taganhan siya Riser Tracer isa ka gamit pang saka sa hugpong sa maguma o mananagat sa barangay Tumblar sa Lingarin. Subay nini gidasig ni Governor Amado Espino Jr. ang hugpong nga atimanon ang maong gamit o gamitong kini sa saktong pamaagi. Para tanin Espino ng pabili ng pag-uma sa Pangasinan sa hangtod pa o sa umaabot pang mga dekada. Palaro! Andang paghapong pamatudan sa dibok kalibutan ni undefeated 8-time World Division Floyd Mayweather Jr. kung nganong siya ang kinalang inhon isip lehitimong Panther Pound King. Sa pagatubang ni Floyd sa final press conference ang away sa Manso 3 batok ni Robert Guerrero. Dinutyag sa American boxer na wala pa natapos sa iyang boxing career. Dinutyag sa boksingero nga sa manarang 17 katuig iyang gihatag ang tanan aron malakip sa mga dagkong pangalan sa sports sama na ni Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson o Tommy Hills. RMN News, Panahon. Ang balita o lakat sa panahon gihatod sa may tingunga sa Newsep Serap. Pambalang Newsep ang shortcut sa ginhawa. Gipalapdan pa gihapon o gipalapdan pa sa Pag-asa ang gipatuman nilang yellow flood o rainfall alert sa dakong bahin sa Luzon. Ano pa ni forecaster Exar Aurelio lakip sa mga gipahimangnuan sa makusog na pag-ulan ang anaan sa Rizal, Quezon, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales o Metro Manila. Partikular sa mga mapektuhan sa pag-ulan ng National Capital Region, Quezon City, Canamada, Camanaba, Manila, Pasig, San Juan, Mandaluyong ug Makati. Lakip usab nga mapektuhan nini ang Rizal, Visayas, Iloman, Mindanao. RMN News, Derecho, Balitang Iligan. Mga samay mo kalimon sa ito gayong video kantahan ug mang adlaw Domingo din sa may Barangay Mahayahay alas 5 ang takna sa hapon. Andam nang katong adunay talent sa pagkanta ang ito gayong video kantahan dira sa Barangay Mahayahay ug mga adlaw Domingo sa Barangay Gymnasium sa Barangay Mahayahay. Adunay ATM card nga gipanagiyahan ni Mona Tindag sa Land Bank Philippines na adini sa stasyonan pagdagang sa pag-claim kang Miss Lorna Tindag. Sama wala kita yung oras sa itong pagpanaguban sa Derecho Balitang Iligan. Musunod ang second portion sa programa yung straight to the point yung magkauban pagbalik sa kasamang Ramil Imborong yung kasama Tony Manny Salibay. Kasama mo sa serbisyo publiko, Junior Kabanday, Tatak Alamen. Tatak alas 7:29 sa buntag.
RMN. Huling-huli ang saya na paborito nila. Enter the light, gawin mo Drink responsibly. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya mag-Neosep 2 times faster magmagaling kaysa tubig at pahinga. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa. Pakis naman. Sige ba? Neosep, paspas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. 3, 2, 1! Sa Coca-Cola, share happiness, wear happiness with Bench Promo! Oras-oras, may chance manalo ng 10,000 pesos Bench shopping spree. Pwede rin 10 pesos off sa Bench items or free Coca-Cola instantly! Just click under the cap or crown and text Coke Space Code to 2653. Isang oras na lang ulit. Baka ikaw na ang next na mapapasaya! Let's go! 59 minutes and 39 seconds! 59 minutes and 30... Promo runs from February 15 to April 30, 2013. Per DOH FDA permit number 0009, series of 2013. For complete details, see posters and www.coca-cola.com.ph. Suliran mo ba ang dugay mo nang gihambin nga sakit? Bikonsulta ka na ba og doktor? Itumar sa bisan unsang tambal apan walay na angkon at kaayuhan. Ani ana ang solusyon higala. Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. Muayo og mutabang sa nagkadayang balatian. Sila nagatanyag og libreng check-up og libreng konsultasyon alang sa nagkadayang balatian. Adura sab sila machine executive general check-up. Uban ang 75% discount diri. Abli sila adlaw Lunes hangtod Biyernes sa may alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ana sila nahimutang sa Door 201, second floor, Gregoria Building, Quezon Avenue, Villa Verde, Iligan City at bang sa Imperial Appliance Plaza. Ini sa mabati matag Sabado, alas 7 sa gabi idiri sa DXIC Diligan uban ni Dr. Ramil Uy, Alternative Medicine Doctor o Golden Morete, Alternative Medicine Consultant. Pwede mangutana o konsulta, tawag lamang o text sa 0907-627-6969 o sa 0926-296-8640. Nag-bonus si Day, nag-bonus si Day, 3-1, 5 piso lang. Nalinis ka mo ng lapatan ni Day, 5 pisong bonus lang naman. Diyos ko Day, kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fakon, mabula ang bonus, marami pang nalalabahan. Mag-bonus si Day, nag-bonus si Day, 3-1, 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang. Boss, late ko. Uot ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Hindi ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag kang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine, maleate is a generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Mar, duty ka ulit mamayang gabi, di ba? Kaya ako may vitamins tong iniinom ko, Dre. Para laging ready ba? Cobra? Oo, Dre. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga! Dito ka na sa energy drink ng nakararami. Cobra Energy Drink, Papa Original, Citrus o Berry Blast. Kasangga mo ang number 1. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giampon ako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas nako sa among panginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang barato ko na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Mayracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang di kalidad para sa maabilidad. Dula na sa Mayracaf Sura para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Mayracaf. If symptom persist, consult your doctor. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago at kahit na anong bagyo, kasama ko kayo. Sentyahan mo, alaga kayo.
Cynthia Villarni nagahatag programa para sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. May Jimmy, jackpot tayo ka. Daghan ka na dakpan na isda. Jump. Pagkahuman sa akong trabaho. Magjamin na po kita. Tapos istorya. Siyaw. Inom na tayo. Damtang inom mo. Gold Eagle Beer. Mag-relax lang ta. Relax na gyud ko. Pwede na sa magpalamod. Jackpot na po niya. Lami o biyahi ang pagka-relax. Gigan sa Gold Eagle Beer. Makondisyon ka o magkondensa ka. Jamming na ba? Ay, kulig tang mag-jamming. Kulig tang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan responsable ang pag-inom. Pagkahuman sa atong trabaho. Mag-jamming na po kita. Samtang gainom mo Gold Eagle Beer. Bye. Kulig tang mag-jamming. Kulig tang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. Oras mga kasama tatak alas 7:35 sa buntag. RMN. Itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Straight to the point. Okay, welcome. Nenatan sa second portion. Dili sa tutulbanon sa Straight to the Point. Straight to the point. Okay, sa Japon, kini si Rabel Imborong uban ito ni Manny Silva. Makikuban kaninyo ang tuta alas 8. Sa second portion, kaya lagi adlaw sa Bandoro na itas kini ang balaod sa Straight to the Point. Kasama Kuya Manny, good morning pag-usap. Ayun, good morning pag-usap, Kuya Manager Ramil, kasamang Ramil. Malipay adlaw sa tanan nga nagpaminaw karon labi na sa mga lumulupyo sa 24 ka barangayan ning Dakbayan sa Iligan ug sa mga lumulupyo sa mga kasitbit nga mga lalawigan lungsod ng Dakbayan ug sa tanang dakit sa Luzon, Kabisayan ug Mindanao ug sa tanang dakit sa kalibutan nga maabot ning Sibya pinaagi sa Ustream. Ni si Attorney Manny Salibay, kauban ni kasama ang manager Kuya Ramil kapangpangan ni Burong makig-uban kaninyo niining tulumanon. Dili albalaot pa. Straight to the point. Siling tulumanon, pinasubay sumala sa penultihon, Vigilantibus, Sid Non Dormiantibus, Juras Subinian. Below aids those who are vigilant, not those who slumber on their right. Ang balaod ng tabang na ito mga babirantay, dili na ito nangatulog sa ilang katungod. Sigang nini atong tuyo ug tumo nga matabangan ang mga nanginahanglang katawhan aron makabaton og kalinaw sa una pinagi sa paghatag lamdag og giya malikayan ang mga kalibog legal ug usab aron hatagan og dili ang kinabuhi ug tahuron ang tawhanong dignidad ug aron motunhay ang social justice o hustisya sa katilingban ubos sa time-honored principle nga gitamod nga way pagkupas nga baruganan. He who has less in life should have more in law. Ang kabos o ginikawan makabaton og kaharuhay diha sa balaod. Sa sigaw ng bayan karubuntag mga kasama. Angkod kanos kaha mo balik mahibalik ang aga sa tubig sa pipila ka barangay sa Dakbayan sa Iligan human kini makasinati og pagkawalay agas sunod na sa tulo ka adlaw. Straight to the point. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Okay, at ni para sa paghisgot kay lagi adlaw man ron nga Sabado niya ay sulat atong hatagas pagtagad ni buntaga sa kini ang balaod sa Straight to the Point. Atong letter sender si GC og pinisahan kini Petrero 17 to 2013. Dear Attorney Manny Salibay o Kuya Ramil Imborong. Una sa tanan mayong buntag kaninyo diha. Ako si GC. Usa ako ka tipaminaw sa inyong programa nga Straight to the Point. Ganahan kay ko sa inyong tambag pinagi sa kini ang balaod. Usasan ako magpatambag sa akong problema kabahin sa akong manghod. Kini manggod ako manghod si Rene, sa bata pa ni siya ako siyang gikuha sa bukid. Naloy ang taon ko kay wa man gud napaeskwela sa akong ginikanan.
tungod kay mga tigulang na sila. O isa lamang sila ka mag-uuma. Sa pagkuha nako kay Rene sa bukid, ako sa gipa-eskwela uban sa akong mga anak gikan sa elementarya hangtod sa high school. Sa ako ana si Rene nagdako hangtod siya nakauyab og nagminyo kang Rosa. Pila ka tuig ni Rene giipunan si Rosa ay niya kini gipakaslan. Nakaanak sila usa ka bata nga babae. Nalipay na unta ko kay naaman sila gamay nga negosyo og nakabarog na unta sila sa ilang kaugalingong paningkamot. So wala nako damha si Rosa di ay nakauyab og lain. Nasakpan pa ni Rene si Rosa sa gipuy-an sa lalaki. Sa pagkasakop niya, nilaya si Rosa uban sa lalaki o gibiyaan niya si Rene o ang ilang anak. Sa pabiya ni Rosa, niuli si Rene sa ako uban sa iyang anak. Niagi ang pila ka bulan, nibalik si Rosa. Nakik-uli siya kay Rene o gidawat po ni Rene tungod sa kaugbaon sa ilang anak. Unsa man pagkahitabu'a nga paglipas sa pila ka bulan, nakauyab na po otro si Rosa sa lain na po lalaki. Ako problema ito na sa liday, gibuhat-buhatan man ni Rosa si Rene og sala para mapreso si Rene aron siguro libre siya makikipon sa laing laki. In town karon attorney, akong manghod na aspresuhan. Si Rosa karon naanay kaipon na ang lalaki. Mao kini nga nagsulat ako kanino para magpatambag ako nimo attorney kung unsa ako ang ngayon buhaton aron makatabang sa kahimtang sa akong manghod. Salamat sa inyong pagkataon gayon kanako attorney o Kuya Ramil. Hinaot daghan pa inyong matabangan nga nanginahanglan og giya o kasulbaran sa ilang mga problema. Sa inyo matinahuron, GC. GC, mayong adlaw kanimo. Ang imo ra gayud in taon ikatabang sa imong manghod. Mao ang pag-atiman una, ang pag-atiman sa iyang anak nga babae sa pagkakaron. Tataw kayo nga asawa ni Rene nga si Rosa, matud pa sa imong sulat, wala gayoy pagmahal kaniya kay nabuang man siya sa iyang mga kulokabidang. Matud mo si Rene karon nabilanggo apan wala mo man usab iasoy kung sa unsang hinungdan nga mao kini ang iyang gidangatan. Ug usab dili nato matuki kini kay basin pa man ug dili mao ang ato mahatag nga tambag legal. Apan bisan pa man niini sayri nga ang mga hukmanan base sa batakan katungod ni Rene giisip siya nga detention prisoner samtang magdagan pa ang kaso. Ug hatagan rin siya sa hukmanan ug abogado nga manlaban alang kaniya base sa gilatid sa Article 3, Section 14 sa 1987 Constitution nga nagkanayon. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Ug dugang niini misulti ang maong batakang balaod. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusation against him, to have a speedy, impartial, and public trial, to meet their witnesses face to face, and to have compulsory process to secure the attendance of witnesses and the production of evidence in his behalf. Mao kini ang batakan katungod ni Rene nga paminawon sa hukmanan ug katungod panalipdan sa manlalaban nga gipalig-on sa Rule 115 of the Revised Rules of Criminal Procedure nga nagkanayon. In all criminal prosecution, the accused shall be entitled to be present and defend in person and by counsel at every stage of the proceedings. Busa GC, ayaw kabalaka kayang hukmanan muhatag gayud kaniya ug
manlalaban aron panalipdan ang iyang katungod. Gawas sa pag-atiman sang anak, GC, duawa usab kanunay si Rene aron dili kini mawad-an sa paglaom. Kalambigit nini, liho ka usab nga makapiyansa ang imong isuon kay iya man kining batakan katungod makapiyansa. Gawas kon ang kaso nan billable o bisan pa man gani kon non billable offense, pwede man gihapon mapiyansahan kung makita nga huyang ang ebidensya. Kabalunan niini ang iyang abogado unsay buhaton, GC. Busa pakikita o coordinate sa iyang abogado aron hihan-ay ang mga ebidensya o testigo nga mopamatuod sa iyang pagka-inosente sa unsa man nga pasangil gipasang-at kaniya sa iyang asawa nga si Rosa. Kalambigit sa iyang asawa, pwede nimo tambagan si Rene nga pasayloon si Rosa aron nga gayud mahanaw ang kalgut-gut na naghari sa iyang dughan tungod sa iyang kahimtang karon nga nabutang taon sa karsel. Dili bitaw kini nagpasabot nga makigpuyo pa siya niini. Ang gihimo ni Rosa usaman kapag lapas sa revised penal code kung tinuod gayud ang imong gisulti sa imong sulat. Kini revised penal code nga gilatid sa article 333 sa kasong adultery. Busa ayaw in taon usab og kalimot pag-ampo nga manalangin ang Dios mo gawas gayud ang kamatuoran ug kung walay sala o inosente si Rene makalingkawas siya gikan sa maong pasangil. Iapil na lang usab og ampo ang iyang asawa nga si Rosa aron malamdagan kini. Og hinungdumi, GC, nga ang gidangatan sa imong igsuon usa kini ka pahimangno pagpahibalo nga kanunay gayud mosalig kita sa Dios kay dili nato matag-an kung unsa ang dagan sa atong kinabuhi, siya lang ang nakabalo. Busa salig kaniya ug isangat kaniya ang tanan nimong kahingawa karon apan ayaw lang gud pagwala sa paglaom lihok base sa atong gisulti nga makapiyansa si Rene. Duawa siya dito sa prisuhan samtang nag-process pa ka sa iyang piyansa ug usab pakiglambigit sa iyahang abogado aron gayud mahanay ang insakto nga depensa lang kaniya. Hinaot makabaton ka og kalinaw ug magmalampuson ka sa imong pagpaningkamot. Rene, Jesse, go with God. I am an eagle, soaring brave and bold. Commitment to the things we do with heart and soul. To make this world a better place to be. And when the storms of life are raging, let me help mankind to see I am an eagle, doing all I can to ease the pain, to lessen ills, to lend a hand. Lord, let me live my life to give. Let me show the world I can. Oh, my friends, I'll see you there where eagles fly for liberty, truth and justice, equality, for God and hope we live
Panahon, Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Salamat kayo sa sulat ni GC. Siya ang igsuon nga si Rene. Pait kang gidangatan ni taon siya ang igsuon na nakakaroon na sulod sa bilangguan o niya samang Kuya Manny ngunyahan natin. Doon ay balaod sa kung limpyo ang usa ka kapikas karo kay nabutang ni nabintahaan ron si Kuan Rene. Kunya sa istorya pa nanay ikaipon karon ang iyang asawa nya nagpadayon ang kaso nga gi-file batok kaniya. So may posibilidad ba siya katong giingon nga mo file siya baliktad no sab ngadto sa iyang asawa? Ay wala may nagdili kaniya kuya. Bisan pa man kay kung imong tanawon kaya he is still presumed innocent. Sa naa siya sa karsil karon, detention prisoner, di man mawala ang pagtanaw sa balaod kaniya nga inosente pa siya unless nga adunay hukom ug mapamatud-an nga guilty siya beyond reasonable doubt mo man gid karaangan. Sa pagkakaroon wala pa naka detention prisoner lang siya. Gani makalingkawas mo siya kung mapiyansahan siya. Diba doon ay giingon diha nga kung ikaw arkabyado nini siguro nimo imong kaugalingon ikaw limpyo sa ana gyud muna so karon those who come to court must come with clean hands mo ginaanggon dia ang batakang prinsipyo gyud nga gitamo usab sa mithi dia sa pagsinggit og justisya. Okay, mo ni pait karon sa totoo nga kung mabisitahan gyud ni GC ngayang igsuon dito sa bilangguan maka konto dugang man to makapalig-on kaniya maka padasig pa ba niya ba? Di ay wala lang siya mag-inusara sa iyang problema karon. Ug kung gibutang-butangan lang gyud siya sa iyang asawa kay mutuwa man kamuturan. Kinahanglan gyud mga tawo nga mahilig gyud magbutang-butang ug sa laod sa uban. Ang gaba na lang kuya, Ginoo nakabaluman sa kamuturan. Mutuwa man kamuturan. Kaya dili pa karon na maningil sa karon nga kinabuhi apan adunay sunod nga kinabuhi. Dili gyud dalasin dito mo butang-butang kag usa ka sala sa tao nga wala himuha. Kung makalingkawas ka sa human justice, dura may divine justice. Ang tuwa sa taas, nasulon gyud imong tanglad duhang napita. No? Kining pagbutang-butang kaya dili lalim, no? Makatulog ka nga maghayag nga doon na taong imuhang himuan o usa ka sala. Munay kuan dili ka tulisokon sa imong konsensya. Ingon niya na anay tabo karon sa usa ka banda nga naa karon ni taon sa bilangguan. Butang-butangan og sala sa iyang asawa o iyang asawa sa duna sa ilaing ikadidang. Pero una na nakasala sa day kini, no? Ingon ini. So sa mga tao mga mahilig kay mabutang-butang og sala, tinuktok yun ninyo hapit na Semana Santa nagpalansang si Cruz aron pagtubo sa atong mga sala ayaw dungagi pagbukpok ka ng lansang dito sa iyang palad. Karon nga panahon sa Kwaresma, panahon sa pagpumulandong atong tanawon nga kita lumalabay ra gid kalibutan na. Kita gikan sabog ug mupauli sa abog pauli. Wala gi mo kuha nato din. Wala mo to. Wa kay mabit-bit siya unsa nimo kaadunahan karon na nimo tanan. Wala gyud. Kung ikalipay nimo ang pagdaot sa ubang tao, inumdumi. Nga dili ka mo tunhay. May planan ka. Sama karon nahitabo ibungkag ang usa ka pamuyo pero ang usa sa utok ning tanan sa base sa sulat, no? Ang asawa gid ni Rene karon ning taon naa sa prisuhan si Rene nga igsuon ni GC. So si GC atong matasigon nga magampo ko magampo sa og iyang bilang magbutang idalaw sa niya ang iyahang igsuon nato as bilangguan. Pilangga mo niya ang igsuon ko imagine kan sa pagagamay yan ang gimatuto ang tun nga bida. Siya mo nahimong ikaduhang gikanan, no? Iyahang hantod na nakatungha si Rene pinagi sa paningkamot niya. So dili lang kay igo na gitabangan ta nakat dili lang sa binha. Bisag iyahang kaugalingon na lang personal niya bisag